Yan. Okay? So, good morning to everyone. Engineer Kuing here. Naniniwala sa kasabihang, taong kinikilig sa akin nakatitig. So, graduate rin ako class ng SLU, mga 2015. Ang ID number ko, 2110202. Okay? So, more or less class for today, may orientation tayo. Yung orientation natin class, 2 parts. Yung first part natin class is PowerPoint presentation. More or less yun, i-discuss ako gamit yung PowerPoint. Tapos yung second part class, i-apply natin kung ano yung nasa PowerPoint more or less. So, technically kasi ang laman ng PowerPoint, yung intro natin. Tapos i-discuss natin konti yung Google Classroom para ma-acquaint kayo sa Google Classroom. Okay? So again, yung first part, PowerPoint presentation tayo. So pag naka-presentation mode kasi ako, hindi ko alam kung ano yung nasa screens nyo. Okay? So kailangan natin class na isang secretary. More or less kasi class, hindi ko alam kung ano yung nasa screens nyo. So dapat, ina-update nyo kung nakikita nyo ba yung supposedly na nasa screen. Okay? So kailangan natin class ng secretary. Ang pinaka-use ng secretary class, parang i-update niya lang. So tatanungin ko, supposedly ang nakikita nyo sa screen nyo is yung slide number 1, ganun. So sasagot lang siya ng yes sir, oo or hindi, something ganun. Okay? So any naman sa inyo class, kung sino yung pero mag-decide, maglagay na lang tayo ng secretary para sure na may magsasalita. Mahirap kasing mag-monologue. Okay? So since si Mr. Dumo naman yung sumagot kanina, siya na lang. Guess ba bro? Andiyan ka ba? Okay? So more or less, ang sasabihin mo lang bro, yes sir, ganun, or yes, basta, ganun. Okay? So simulan natin class. So i-share ko muna yung PowerPoint presentation natin para ma-start na natin. Sana yun? Okay, ito pala. Present window. Yan. Okay? So again class, start natin. So supposedly ang nasa screens natin, yung PowerPoint presentation, tama ba? Yan. Okay, so start. So dapat class, ang nasa screens natin, yung syllabus, tama ba? Yan. Okay? So more or less class, ang first step natin yung syllabus. So ang definition natin ng syllabus, more or less, ito yung pinakalaman nung course natin. So supposedly class, para aware lang kayo kung ano yung pag-aaralan natin sa buong semester or sa ngayon 6 weeks. So more or less class, dapat alam nyo lang interpret kung ano yung laman. Okay? So may tatlo lang tayong columns. Yung unang columns yung TLO, yung second column yung topic, tapos yung third column yung number of hours. Okay? So ang focus lang natin dito class is yung second tsaka yung third. Second tsaka third column. So ang interpretation lang nito class, yung number of hours, parang ito daw supposedly yung number of hours para i-discuss yung topic na yun. Okay? So kung titignan natin class, yung first topic natin, di ba ito yung introduction to earthquake tsaka wind engineering. So supposedly class, i-discuss daw natin to ng 4 hours. Okay? So parang ganun lang naman yung interpretation niya. Gets ba? Okay? So kung titignan natin class, more or less, ang pag-aaralan natin this time, kaya nga lateral loads kasi yun. So yun class yung paano tayo mag-a-analyze ng frames. More or less kasi frames to eh. Okay? So titignan nyo class, pure laterals yan. So yung sa prelims class, kung titignan nyo, parang intro yung una. Tapos meron tayong tinatawag na portal frame method, yung cantilever, tapos yung Q-factor method. So ito yung parang first na topic natin supposedly. Kasi yung intro class, pure words naman siya. Okay? So dadaanan natin yung class. So yung mga methods na to, again, lateral load analysis yan. Pag sinabi kasing lateral class, di ba ito yung horizontally applied? Yung pahiga, yung loads mo. Okay? So meron tayong tatlong methods class na pag-aaralan para ma-solve yung mga structures na yun. Yung structures na sinasabi natin dito class, frames sila. Okay? So una class yung portal frame, meron tayong cantilever, tas yung Q-factor method. Okay? So after nun class, meron tayong tinatawag na earthquake tsaka yung wind load. So supposedly kasi class yung dito sa sa nauna, wala pang earthquake tsaka wind. So ang susunod doon class yan, earthquake tsaka wind load. Gets ba?
So again, class, ang pinakayos ng syllabus, yun nga, para malaman nyo kung ano yung pag-aaralan if ever may balak kayo mag-advanced studies, ganyan. So ito yung parang flow. Okay? So secondly, class, para alam nyo kung nalugi ba kayo sa subject. So supposedly, class, dapat lahat yan maituro ko para sulit yung tuition natin. Okay? So next slide. So supposedly, class, ang nasa screens natin, yung reference natin. Tama ba? Meron na? Okay. So ang pinaka-main reference natin dito, class. Okay, thank you. So pinaka-main reference natin is yung NSCP. So supposedly, class, meron tayong NSCP, no? If ever wala, class, may in-upload ako dun sa Google Classroom natin na PDF. Maganda kasi sa PDF, class, pwede kang mag-search dun eh. Okay? Pero syempre, depende kasi sa tao yan. Minsan kasi yung iba, mas gusto nilang may sinulatan. Okay? So yun. So depende sa inyo, class. Kung gusto nyo, hindi ko naman kayo re-require. Bumili kayo ng libro or magpa-photocopy. But then again, may binigay akong e-file dun sa natin kung gusto nyo. Andun na lang i-download nyo. Okay? So again, class, ito yung main reference natin, no? So kung nabitin kayo sa main reference natin, meron pang suggested si SLU. Ito yung mga libro natin. So dapat, class, ang nasa screens natin yung books. Tama ba? Okay? So again, class, pag nabitin kayo dun sa main reference natin, ito yung parang suggested ni SLU. So meron tayong other books. Ang maganda dito, class, kung naalala nyo yung Casimali, di ba? Yan yung ginamit nyo sa structural theory. More or less kasi, class, may part dun sa first part ng ating topics. Andyan yung portal frame tsaka yung cantilever method. Okay? So moving on, class, supposedly ang nasa screens natin yung module. Listahan ng modules natin. Yan, okay? So ito, class, yung modules natin, medyo iniba ko ng konti. So yung module 1 natin, class, yan yung vertical load analysis natin. So pag-aralan natin, class, kasi di ba medyo lateral loads tayo. So medyo i-acquaint ko muna kayo, class, sa vertical loads. So pag vertical loads, yan yung dead load tsaka yung live load. Okay? Kailangan rin kasi yan. So parang i-refresh lang natin yung knowledge sa vertical loads. Okay? So module 2 naman natin, class, at dito na yung intro. More or less yung intro, yan yung worded. Parang i-discuss lang nilang lateral load analysis. Okay? Tapos third, again, class, ito yung methodology or like methods pala. So ito yung yung ways para mag-analyze ng lateral load. So again, meron tayong tatlo, no? Kung nakita nyo kanina sa syllabus, meron tayo ng cantilever, meron tayo ng portal frame, tapos meron tayo ng Q-factor. Okay? Yung 4 tsaka 5 naman, class, dito napapasok si NSCP. Okay? Andyan na yung earthquake load analysis tapos yung wind load analysis. So kung titingnan nyo, class, baka nakukuntihan kayo sa 5. Pero yan na talaga yung modules natin. Okay? Yung 5 yan. Hintayin nyo na lang, class, medyo nililipat ko pa sa format ko yung modules natin. Okay? So next. So dapat, kasi nasa screens natin is yung schedule. Kumbaga yung schedule natin, class, for the whole semester. Dun sa 6 weeks na yun. Tama ba? Wala pa. Sige, hintayin natin. Sige, hintayin lang natin. So dapat, class, yung nakikita nyo yung schedule, no? Yung week, tapos kung anong module yung gagawin sa week na yun. Okay? So technically, class, yung nakikita nyo sa screens nyo, ito yung plano natin sa buong 6 weeks na yun. So supposedly, class, kumbaga ito yung lesson plan. So kung titignan nyo, class, ang laman lang meron tayo ng week. Yan yung first column, no? Yung second column, class, kung anong module yung itatakal natin dun sa week na yun. So kung titignan nyo, class, meron lang tayong 5 weeks. Supposedly kasi nag-start tayo ng 19, no? 5 weeks na lang kasi talagang batch 3. Okay? So kung titignan nyo lang, class, ang mahalaga dito, andyan yung schedule kung kailan tayo magki-quiz, kung kailan yung exam natin. Okay? Tapos kung ano yung i-discuss natin, class, ng module dun sa week na yun. Gets ba? So again, class, kung titignan nyo, yung naka-green, yan yung quiz natin. Okay? Yung nasa red naman, class, na row, yan yung schedule nung exam natin. So kung titignan nyo, class, dapat aware na tayo kasi batch 3 naman na to, no? Meron lang tayong 2 terms. Okay? Kasi 6-week course lang to.
Meron tayo class nung midterms, tapos meron tayo nung finals. Okay? So, ang midterms exam natin, class, December 4. Ang finals exam natin, class, December 21. Okay? So, kung titignan nyo, class, sakto lang, 5 module, 5 weeks. Okay? So, yun yung schedule natin. Kumbaga, 1 week, 1 module. Gets ba? Okay? So, next slide. So, dapat class ang nasa screens natin, paano tayo magko-compute ng grade. I-discuss rin natin yan. Tama ba? Sige. Hintayin natin. Okay. So, sa grading system natin, class, so aware naman na tayo, di ba? Kasi epic years naman na tayo. So, ang computation ng grade natin, class, mati lang yan sa dalawa. Meron tayong tinatawag class na CS, tapos meron tayong exam. Okay? So, sa online setting, class, ang class standing natin manggagaling lang sa dalawa. Okay? It's either quiz lang siya, class, or homework. Okay? Tapos meron tayong exam. So, yung tatlong yan, class, dyan lang manggagaling yung grades natin. Okay? Supposedly, class, sa akin, meron tayong minimum number of activities, kumbaga. Okay? So, per every term, so sa 4 midterms lang or finals class, supposedly, meron tayong at least 2 quiz, tapos 1 homework per module, tapos 1 exam. Okay? So, ang computation ng grade natin, class, kung titignan nyo, ito, unahin natin, class, yung final grade natin. So, yung final grade natin, class, ang computation yan, 40% midterms, 60% temporary final grade. Okay? So, ganun yung hatian niya, class. Tapos yung computation natin, class, ng midterm or temporary final grade, again, ang panggagalingan niya lang yung homework, yung quiz, tapos yung exam. Okay? Ang hatian natin doon, class, 50-50. Tapos i-gets natin, class, yung 50 na class standing, may hatian pa ulit yun. So yung 50% doon sa 50 class, yun yung homework. Okay? So yung 35% na naiwan class, yun yung quiz. So anong meaning nun, class? So ang meaning lang niyang, class, mas mabigat yung quiz compared doon sa homework. Okay? So kumbaga, kung papapiliin kayo, class, kung homework o quiz, mas magandang taasan nyo na yung quiz nyo. Kasi, class, mas mataas yung effect nyo doon sa grade. Gets ba? Again, class, ang i-gets natin dito, no, hindi sila magkakawi. Kumbaga, sa pagkuha ng CS, class, hindi natin i-add yung score mo sa homework doon sa quiz. Kumbaga, hiwalay sila. Okay? Yung scores mo sa homework, class, i-multiply pa siya sa 15%, tapos yung scores mo sa quiz, 35%. Gets ba? So, ganun, class, yung grading system natin. Okay? So, moving on, class. So, dapat ang nasa screens natin, class, yung different types of activities. Tama ba? Okay? So, sa akin, class, sa klase natin, 2 lang yung variation ng activities natin. Okay? Meron tayong tinatawag, class, na time, tapos meron tayo ng untimed. So, more or less, ang pinaka-definition natin, class, ng time, yan yung may time limit. Okay? Yung untimed naman, class, technically, may limit rin siya, pero kumbaga due dates. Okay? So, ganun. Again, ang time activity, class, time pressure yan. Yung untimed activities, meron lang siyang due date. Okay? So, ano yung mga time activities natin, class? Yan yung quiz tapos exam. Okay? Yung untimed activities natin, class, yun yung homework. Gets ba? So, isipin nyo na lang, class, ito kasi yung way ko para hindi pare-parehas yung grades nyo, kumbaga. Kasi pag online kasi, marami kang friends, ganun, more or less, magkakamukha na yung grades nyo. Okay? So, parang ito lang yung way ko, class, para mas mag-iba naman. Kumbaga, ma-vary talaga yung grades nyo. Kung sino talaga yung gumawa, siya yung mas mataas. Okay? So, ang sagot ko dun, class, lalagyan ko ng timer yung quiz tsaka exam nyo. Okay? So, yan yung difference nila, class. Again, pag sinabing time, may timer yan, class. Okay? Pag untimed naman, class, may due dates lang. Okay? So, para magka-idea kayo, class, ang time activities, ang duration niya lang, class, 1 to 2 hours. Okay? So, ganun yun, class. Pagkabukas mo ng activity, class, mag-run na yung time. So, kung kari, class, yung activity natin na yun, yung quiz or exam natin, class, 2 hours lang. So, may timer. So, pag naubos na, class, yung 2 hours mo, magko-close na siya. Okay? Unlike sa untimed activities, class, more or less, ang duration yan, mga 1 linggo. So, parang gagawin mo siya, class, within 1 week. So, technically, yun yung pinaka-difference nila, class. Okay?
Tapos class yung time activities natin, kumbaga, isang beses mo lang siyang pwedeng buksan. Kasi nga class, diba, pag binuksan mo na class, magra-run na yung time na yun, after nung timer na yun class, magsasara na. Kasi hindi mo na pwedeng buksan ulit. Okay? Compared naman class sa time untimed activities, ito, pwede mo siyang buksan hanggat wala pa yung due date. Gets ba? Nagigets ba natin yung idea? Okay? Tapos ganun. So, ang isa pang difference nila class, yung solution paper must be submitted within the given time frame. Okay? So, ganun class sa time activities natin. Sa untimed naman class, yung solution paper more or less, basta before the due date. Okay? So, ito rin class yung isa pang malaking parang difference nila. So, yung time activities natin class, mapopost siya ng 2 days. Okay? So, kumbaga class, so, i-gets nyo, no? Ipopost ko siya class ng 2 days. 2 araw lang siyang nakapost. But then again, class, again, pag binuksan mo, doon pag sa start yung timer. Okay? So, ipopost ko lang siya ng 2 days, class. Supposedly kasi alam mo kung kailan mabilis yung internet niya, no? So, i-timing mo, kumbaga. Kung kailan pinakamabilis, doon ka mag-exam. Okay? Yung time activities naman natin, class, at least 3 days. So, more or less, ito yung minimum natin, class. So, pag homework, parang meron tayong 3 days to make it. Okay? So, lastly, class, anong difference ng time tsaka untime? Pag time activities yan, class, wala na. Kumbaga, pag na-miss mo na, class, yung posting day niya, hindi mo na pwedeng i-take. Okay? Pero, class, dito sa untimed activities, supposedly, pwede mo pa siyang i-pass ulit. Yun lang, class, meron tayong penalties. Gets ba? Okay? So, pinaka-similarities naman nila, class, more or less, yeah. So, yan yung similarities nila. Pwede silang book. Yun. Submission natin, class, is one time lang. Kumbaga, pag nag-submit ka na, class, supposedly, hindi na pwedeng submit ulit. Okay? Tapos yung class, yung solution papers natin sa Google Classroom ibibigay. Okay? Tapos class, for both activities, yeah, meron tayong penalty class dun sa late submission. Okay? Again, class, ang pinaka-difference lang nila, yung time activities may timer. Okay? Mga 1 to 2 hours yung timer natin. Yung untimed activities naman, class, may due date siya. So, ang due dates natin, class, at least 3 days nung posting. Okay? So, dire-diretso lang tayo, class. So, yung next slide natin, class, dapat yan yung anong itsura, class, ng timed activities. Tama ba? Hintay. Ayan, okay? So, ganito, class, yung itsura ng timed activities. Okay? Ito yung difference, class. Yung time activities kasi, class, pag binuksan mo, bibigyan ka na ng warning, no? Okay? So, yun yung first picture. Pag binuksan mo, class, yung time activities, so it's either quiz or exam yan, class. Ito muna yung lilitaw. Yung nasa unang picture, class, yung nasa left. Okay? So, kung titignan mo, class, may warning yan. So, sasabihin niya, class, na pag binuksan mo na to, magsa-start yung timer. Pag naubos yung timer, magko-close siya. Okay? So, pwede ka pa dito, class, more or less, pwede pang tignan yun hanggang dyan na lang. Okay? Kasi, class, pag pinindot mo na yung open form, so kung titignan mo na yung first picture, class, dun sa pinakababa, pag pinindot mo, class, yung open form na yan, mapupunta ka na sa second picture. Okay? So, kung titignan yung second picture, class, ganyan na yung itsura pag binuksan mo. More or less, class, makikita mo na kung ano yung quiz or yung exam. Okay? So, ang pinakatitignan natin, class, again, dito sa second picture, sa baba ng URL, kung titignan nyo, class, ganyan yung itsura ng timer. Okay? So, ito, class, yung pinaka-difference ng quiz tsaka exam dun sa homework. Yan yung pinaka-meron, class, sa time activities. May timer siya, class. Okay? So, pag nag-lapse yung timer na yan, class, magto-close yung activity, hindi mo na pwedeng buksan ulit. Gets ba? So, again, class, ganyan ang timed activities, yung quiz tsaka exam natin. Okay? So, next slide. So, dapat, class, ang nakikita nyo sa screens nyo is yung example ng homework. Yan, okay? So, ganito yung homework natin, class. More or less, walang pinagkaiba, class, yung homework tsaka yung quiz tsaka exam natin. Kumbaga, ang gagamitin natin dito, class, Google Form. Okay? Ang pinaka-difference lang talaga nila, class, again, may timer yung quiz tsaka yung homework. I mean, yung exam. Okay? So, pag homework, class, ganito. So, kung titignan natin, class, meron tayong tatlong pictures, no? So, yung first picture, class, ito yung sa homework natin. Ganyan yung itsura ng first page. Okay?
So, anong mahalaga class dun sa first page? So, andyan yung instructions. Makikita nyo class kung ano yung instructions. Dito ko sasabihin class kung copy and answer ba? More or less ganun. Okay? So, ang ilalagay natin class ng email address, supposedly yung SLU email address natin. So, pag hindi nyo pa na-activate class, more or less, i-activate nyo. Okay? Tapos dito rin class ilalagay yung pangalan. Okay? So, para magka-idea kayo class, yung second picture, ganyan yung laman ng homework natin. As much as possible class, hanggat pwede, lagi kong gagawin multiple choice para madali mag-check. Okay? Tapos yung last class, yung last picture natin, ito yung parang last page ng homework nyo. Okay? So, makikita nyo dito class, meron tayong instruction ng solution paper kung saan nyo i-upload yung solution paper. Tapos, para sure class, tatanungin nyo kung sinubmit mo na ba yung solution paper. Okay? Tandaan nyo kasi dito class, ang pinakamahalaga sa activities natin class, yung solution paper. Kasi class, yung solution paper, parang yan yung proof na ikaw yung gumawa. As long as may solution paper ka class, maniniwala kung ginawa mo. So the fact na wala class, ibig sabihin class, hindi mo kuha yung full credit. Okay? So pinaka-last dito class, dapat pindutin mo yung submit button. Kasi pag hindi mo sinubmit class, more or less, para ang nangyari doon, hindi mo binigay yung questionnaire. Okay? Gets ba? So, ganyan class yung homework natin. Itsura lang yan. Okay? So, ang next naman class, ganito yung itsura ng quiz natin. Ganito yung time activities. So, dapat class ang nasa screens natin is yung sample quiz or exam. Tama ba? Guys? Delayed ba? Okay. Yan. Sige. Thank you. So, kung titignan natin class, ang pinaka-difference lang nung quiz tsaka homework, tignan nyo na lang yung third picture. Okay? Doon sa third picture class, ang wala sa homework na nasa quiz is yung second to the last panel. Yung submission ID na yan class. Okay? So, ito class yung bago kapag may quiz or exam. More or less kasi class yan yung, parang ito yung basis class ng timer natin. Okay? So, dun sa panel na yun, class, again, ang pinag-usapan natin yung third picture, second to the last panel. Yung nakasulat dito, class, submission ID. Okay? Skip the field, class. So, pag sinabing skip the field, class, as in, huwag nyo nang galawin kung ano yung nandun. So, supposedly kasi, class, meron tayong nakalagay dun. Okay? So, huwag nyo ang gagalawin yung nandun. Kasi pag naggalaw yung class, more or less, magkakaproblema dun sa timer. Okay? So, yan lang, class, yung bago dun. Gets ba? Okay? So, kung papalakihin natin, class, ganito yung sinasabi ko. So, dapat, class, yung nasa screen natin is yung timed activities reminder. Yan. Okay? So, again, class, whatever yung nandito, no? Kung titignan natin yung last panel, yung submission ID, skip the field. Again, class, dito, kahit wala kang linagay, supposedly may laman to. Okay? Tapos yung laman, class, huwag nyo nang galawin. Kasi skip nyo lang siya. Gets ba? Okay? Pero class, minsan kasi may mga nangyayari, oo, hindi mo ginalaw, pero walang laman. Okay? Pero kung titignan nyo kasi class yung asterisk doon, ibig sabihin, dapat may ilagay ka para mag-click mo yung submit button. Nagets ba? Kumbaga kasi class, yun nga, di ba? Wala kang ginawa, wala kang inilist, pero walang laman. Naglolo kasi minsan. Okay? So dahil walang laman yan, class, tapos hindi mo rin naman pwedeng galawin, hindi mo masasubmit yung form. Okay? So, ang gagawin mo, class, pag wala kang namang ginalaw, for the sake of submission, class, maglagay ka na lang ng kahit ano. Gets ba? Okay? Pwede maglagay ng ABCD, 1, 2, 3, ganun. Para lang, class, masubmit mo. Pero as much as possible, again, class, hindi nyo gagalawin yung laman. Pero the moment lang, class, na walang laman, again, para masubmit mo yung form, kailangan mong lagyan ng laman. Okay? So, next slide tayo, class. So, yung next slide natin, class, supposedly yung end results. So, dapat meron na. Okay? So, ganito naman, class, yung makikita nyo para malaman nyo kung nasubmit nyo ba yung form or hindi. Okay? So, ang pinaglalaban kasi natin dito, class, supposedly, kailangan nyo masubmit yung form. Isipin nyo lang kasi, class, ganito, no? Di ba meron tayo ng Google Form? So, yung Google Form, class, yun yung questionnaire. Okay? Tapos, class, meron tayong solution paper. Di ba sa normal classroom setting naman, class, gano'n naman rin lagi, di ba? Magbibigay class yung professor ng
questionnaire, tapos sasagutan nyo. Siyempre, hindi pwedeng sagot lang yung ibigay nyo, di ba? Kailangan nyo kasi yung solution paper. So, ganoon rin yung ginagawa natin class. So, dapat class, ang tingin nyo lang dito sa Google Form, ito yung questionnaire. Okay? So, yung solution paper class, kailangan pa rin siyang i-pass doon sa Google Classroom. Okay? So, technically class, ganito yung itsura class, yung first picture, ganyan yung makikita mo class kapag na-submit mo. So, sasabihin niya doon class, great job. Pag lumabas yung great job na yun class, ibig sabihin, na-record yung mga sagot mo. Okay? Pero class, kapag ganito naman class, sorry, the timer is over, more or less class, hindi mo na-submit yung form. Gets ba? Okay? So dito class, pag hindi mo na-submit yung form, siguro nagloko yung net or something, basta hindi mo na-submit eh. Ang SOP natin dito class, again, isasubmit mo pa rin yung solution paper. Okay? So wag kang mag-panic class pag naubos yung oras, more or less, ang nangyari lang doon, hindi mo lang na-submit yung questionnaire. Okay? Pero class, kailangan mong i-submit yung solution paper mo. So, rekta class, pumunta ka doon sa Google Classroom, i-upload mo doon. Okay? Pero again class, as much as possible kasi, dapat i-submit mo rin yung Google Form. Okay? So, yan lang class. Pinapakita ko lang dito anong itsura nung na-submit sa hindi. Okay? So, next class, ganito yung solution paper natin. So, dapat class, yeah, ang nasa screens natin class is yung solution paper, tama ba? Yan. So, ganito yung listahan ng priority natin class, no? Ang pinaka-priority natin class, yung solution paper. Okay? Kasi class, yung solution paper, yan yung parang pinaka-titingnan mo. Okay? So, first priority natin class, again, dapat masubmit mo yung solution paper. Okay? Second priority natin class, dapat masubmit mo yung Google Form. Okay? So, ganun yan. So, paano yung solution paper natin, class? So, gusto ko class sa solution paper, meron tayong format. Okay? Ang pinaka-format natin, class, dapat single PDF file siya. Gets ba? So, ang gusto ko, class, ang format ng mga isasubmit nyo sa Google Classroom natin, naka-PDF. Tapos, supposedly, class, sige, kahit alisin na natin yung size. Okay? So, sa PDF format, class, more or less, syempre, mahirap yan kasi, class, di ba? Kasi di ba yung solution papers nyo class, more or less, ang pinaka-raw data or format niyan class, picture. Kasi di ba sasagutan nyo class, pipicturean nyo, ibibigay nyo sa amin. Okay? So again class, ayoko ng picture, ayoko ng word. Ang gusto kong format, PDF. Okay? So paano natin class i-convert yung mga pictures na yun into a PDF format? So meron tayong tatlong ways class. Okay? So yung una, dito class, kailangan mo ng laptop. Okay? Kasi class, i-edit mo class yung pictures dun sa Word. So, ito yung first, no? Again, ang requirement natin dito class, laptop. So, ang gagawin mo lang class, yung mga pinicturan mong solution paper, more or less, ilalagay mo sa Word, tapos isa-save mo as PDF. Okay? So, yung second class na way para ma-convert natin sa PDF, kailangan mo ng scanner. So, more or less class, scanner, tsaka laptop. Okay? So, ang gagawin mo lang class, isa-scan mo yung solution paper, tapos i-combine mas PDF. More or less may ganung option class si print ay si scanner. Kumbaga pagka-scan class, siya na yung bahalang mag-convert into a PDF file. Okay? So, third class, ito yung pinaka-favorite ko. Kapag meron kang phone, technically ang minimum requirement natin dito kasi is yung phone. Okay? So, ang gagawin lang natin dito class, magda-download tayo ng app. May mobile app tayo class, so sa Google Play Store or sa App Store, hanapin nyo class yung cam scanner tsaka yung tap scanner. Okay? Ang maganda kasi dito class, pagka-picture mong ganyan, isa-save na niya as PDF file. Okay? Tapos yung PDF file na yun class, yun yung ipapass nyo sa Google Classroom natin. Gets ba? Okay? So again class, ang minimum requirement natin, ang ibibigay nyo sa akin class, yung naka-PDF. Okay? Tapos class, second requirement, ibahin nyo yung name, yung file name. Okay? Ang gusto kong file name natin class, yung subject underscore surname. Kung alam mo class na meron kang kaapelyido, dagdagan mo class ng initial. Okay? So example natin class, kung wari ang subject natin is ganyan, underscore Kuing. Gets ba? Okay? Again class, ito yung pinaka-priority natin. No? Kahit hindi mo na masubmit class yung Google Form, dapat class masubmit mo yung solution paper. Okay? So, kung titingnan nyo class dun sa baba, ibibigay ko rin yung link, more or less, para mabilis, kung saan nyo ipapass yung solution paper.
Okay? Pero more or less class, makikita nyo rin naman dun sa Google Classroom kung saan isasubmit. Okay? So, tuloy-tuloy natin class. Bilisan natin. Medyo mahaba. So, ang next slide natin class, more or less, dapat ang nasa screen sa ating class yung late submission penalties. Tama ba? Yan. Okay? So, dito class, more or less, pwede kang mag-submit ng late. Okay? Tatanggapin ko lahat yan class. Okay? Pero more or less class, syempre, para fair naman dun sa iba class, kapag nag-submit ka ng late, meron tayong penalty. Yung penalty natin class, may deduction ka dun sa total score. Okay? So, dalawa lang yun class. Either homework lang yan or quiz. Okay? So, ang patakaran natin class sa homework, okay? So, yan. Meron tayong 10-point deduction class for every day of late submission. Gets ba yun? So, for every day class na late ka, 10 points deduction. Okay? So, para mas mag-gets natin class, ganito yung example. Kunwari class, meron tayong 20-point homework, tapos ang due date na class is July 6. Okay? So, ikaw class, nag-pass ka ng July 9. Okay? So, pinaglalaban natin doon class, kung titignan mo, late ka ng 3 days. So, kung i-apply natin class yung penalty natin, supposedly negative 30. So, yung 20 points na yun class, minus 30, ang highest possible score mo din sa homework na yun class, 0. Okay? So, pinaglalaban lang natin dito class, hindi magne-negative yung score mo. Gets ba? Okay? So, if ever naman class nag-submit ka ng July 7, so kung i-compute natin, late ka ng 1 day, no? So, meron kang 10-point deduction. Okay? So, ang highest score mo class dun sa homework mo na yon 10/20. Gets ba? Okay? So, more or less dito class, ako naman, magbibigay naman ako ng reasonable due date. Ang patakaran natin class, at least 3 days. Okay, ganun yung rule natin. At least 3 days. Gets ba? So, more or less class, dapat kaya nyong tansyahin kung may naiwan pa ba yung score o hindi. Okay? So, ang penalty naman natin class sa quiz. So, yung quiz in a way class, pag na-late siya, 10-point deduction tayo class per hour. Okay? So, ang galawan kasi dito class pag quiz, more or less, before mo kasi pindutin yung submit button, diba? Kung nakita nyo yung Google, discuss natin Google form kanina class, may submit button. Before mo pipindutin yung submit button class, i-upload mo muna yung solution paper mo dun sa Google Classroom. Okay? Pero sige, more or less class, pwedeng bigyan natin ng 15-minute time frame. Pwedeng pindutin mo yung submit button class, tapos dun sa 15 minutes, more or less, dapat masubmit muna class yung solution paper natin. Gets ba? So again, class, sa quiz or exam, magiging late siya class kapag na-late yung solution paper mo. Okay? Marirecord din kasi doon class kung kailan ka nag-take ng quiz or exam. Kung anong time ka nag-start, more or less ganun. Okay? So dapat class doon sa starting time mo class, magdagdag ka na kung ano man yung duration ng quiz. Supposedly within that given time class, masubmit mo yung solution paper para hindi siya class considered na late. Okay? So, ganyan class yung penalties natin. Gets ba? Okay? So, next slide. So, next slide class, mabilisan, sabihin lang natin kung ano yung OBL. So, dapat class, ang nasa screens natin, yan, yung discussion class ng OBL or yung online. Tama ba? Wala pa. Sige, hintayin natin ng konti. Mabagal natin yung net ko. Stop 30 minutes na. Okay, hintayin lang natin. I-update mo na lang ako pag meron na. Wala pa rin. Bagal lang. Depende rin kasi sa net yun eh. Ayan, okay? So, discuss lang natin class para mas mag-gets. So, more or less para mas klaro. So, i-gets natin class, di ba? Meron tayong OBL, tapos meron tayong CBL. So, para yung dalawang yun lang class, meron tayong online, tapos meron tayong offline. So, ang i-discuss ko lang class yung online. Okay? So, technically class, kung titignan nyo yung nasa left na picture yan class, yung gustong mangyari ni SLU, yan yung guidelines niya. Okay? So, yung nasa right side class, ito yung parang summary. Okay?
So first summary class or first important point, ang sabi dyan class, no synchronous online meeting. Okay? So ang definition natin class ng synchronous, kung wari, sabay-sabay. Okay? So ang pinakagusto ko daw class ni SLU, bawal daw class yung parang pipilitin mo class yung estudyante na mag-online dun sa given time na yun. Okay? So ang tanong class, bawal ba yung ginagawa natin? So supposedly class, hindi. Kasi ang bawal class, yung pipilitin mo yung estudyante na mag-online at a certain time, tapos magbibigay ka class ng graded activity. Okay? So yung ginagawa natin class, okay lang to kasi hindi naman ako magbibigay ng activity. Okay? Kasi class, again, ang gusto ni SLU class, asynchronous tayo. Kumbaga class, yung mga activities na yan, dapat gagawin nyo at your most convenient time. So yun yung first point. Okay? So more or less class tayo, ganun. Di ko pipilitin mag-online para mag-quiz, something ganun. Okay? So, second point, class, more or less, yung student, yung parang schedule natin, class, for consultation daw siya. Okay? So, ito, to class, depende kasi dun sa galawan ng teacher. So, dalawa lang kasi yan, di ba? Meron yung, dun sa schedule niya, class, magtuturo siya. Tapos yung second class, yung, parang magagawa na siya ng video, tapos yun na lang yung papanoorin niyo. Okay? So, ang galawan natin class is yung second. So, ang teaching style ko class, gagawa ko ng offline video, i-upload ko. Okay? So, anong use class ng schedule natin? So, ang pinaka-use class ng schedule natin, for consultation lang siya. So, kumbaga class, pag may hindi kayo na-gets dun sa video ko, tapos gusto nyo ipa-explain ulit, dun natin gagamitin yung schedule natin. Gets ba? Okay? So, ang schedule natin class for consultation, eto. 9:30 to 10:30. Okay? So again, class, ito, kapag may tanong lang kayo, dun kayo pupunta dun sa Google Meet natin. Gets ba? So kumbaga, class, every Tuesdays, 9:30 to 10:30, andun lang ako sa Google Meet. Okay? Kung may tanong kayo, class, more or less, sabihan nyo ako, tapos discuss natin dun. Gets ba? So ang pinaglalaban ko lang dito, class, hindi ko kayo re-require mag-online dun sa schedule natin. Kumbaga mag-online lang kayo, class, kapag meron kayong tanong, tapos kung may i-discuss tayo. Okay? So, moving on. So, ito na kasi yung second part. So, yung dapat yung nasa screens nyo, class, ito na yung Google Classroom. Tama ba? Ayan. Okay? So, ang Google Classroom, class, pakita ko lang kung ano itsura, no? So, ganito class yung itsura ng Google Classroom sa browser. So, dapat yung nasa screens natin, class, yung itsura ng Google Classroom pag naka-browser ka. Tama ba? Yan ba yung nasa screens? Sige, hintayin natin. Sige, sabihan mo ako pag meron na. Yan. Okay? So, ganito lang class, pinapakita ko lang yung itsura. So, yung first picture class, yan. Ganito yung Google Classroom kapag naka-browser ka. Tapos pag pumindot ka class ng isang subject, yun yung second picture. Ganito class yung itsura nung Google Classroom sa browser dun sa pag nag-click ka na ng subject. Okay? So next slide class, ganito naman yung itsura ng Google Classroom pag sa mobile app. I mean sa cellphone. Okay? So dapat yung nasa screens natin class, yan, Google Classroom mobile app. Tama ba? Wala pa? Meron na? Okay? So, ganyan naman kasi yung itsura ko pag nasa cellphone. Yan, okay? So, yung first picture class yan, sa Google Play yan, para ma-download mo. Yung second picture class, ganito yung itsura ng Google Classroom kapag binuksan mo. So, pagpapakita yung subjects mo, no? Tapos yung third picture class, ganyan yung itsura pag pinindot mo yung subject na yun. Okay? So, tuloy natin. So, ang i-discuss natin ngayon class is yung sa browser, no? Para malaki. Okay? So, discuss lang natin class. Daanan natin yung Google Classroom class para mas mag-gets nyo kung ano yung mga buttons, ano yung dapat pipindutin din or something. Okay? So, class, dapat yung nasa screens natin is yung stream tab ng Google Classroom. Tama ba? Yan, okay? So, titignan nyo class, pagka-pindot nyo ng isang subject, meron lang tayong tatlong tabs dun. So, unahin natin class yung stream tab. Okay? So, anong makikita nyo sa stream tab class? More or less, number 1, andyan class yung class code.
Okay? So ang use ng class code na yan, parang yan yung code na i-enter mo kasi para makasali ka dun sa subject. Okay? Second class, andito yung Meet link natin. Okay? So more or less class yung Google Meet link natin, consistent na yan. Yan na lagi. Hindi siya napapalitan unless palitan ng teacher. Okay? So kung meron tayong Google Meet link class, pindutin nyo lang dun, mapupunta na kayo dun sa meeting natin. Again class, yung meeting natin, mangyayari lang to, ang schedule natin class 9:30 to 10:30 Tuesdays. Okay? So kung wala kayong questions class, hindi ko kayo i-require na mag-online sa time na yon. Again class, yung time na yan, yan lang class yung ating consultation time. Pupunta lang kayo dun class kapag may tanong kayo or may i-discuss ako. Okay? Hence class, else, yeah. Kayo na bahala dun. Okay? Number 3 class, magandang button rin to. Pag pinindot nyo kasi yung view all na yun class, makikita mo kung ano yung mga hindi mo pa natapos. Okay? Parang bibigyan ka class ng activities na kailangan mong tapusin yung napasa mo na at saka yung hindi mo pa natapos. Okay? So magandang button yun. Number 4 class, dyan mo makikita yung announcements. Okay? Sa stream tab. So more or less class, yung sa atin, ginalaw ko yung settings. Okay? Sa stream tab natin class, kumbaga pag Facebook, ito kasi yung timeline, no? Ang pwede lang mag-post dito class, ako. Okay? Para hindi magulo yung timeline natin, inedit ko yung settings para ako lang yung pwedeng mag-post. Okay? So, saan kayo pwedeng mag-comment class or saan kayo maglalagay ng reaction nyo class? Doon sa comment section. So, yun na yung 5. Okay? So, again class, ginalaw ko yung settings. Ako lang yung pwedeng mag-post. So, saan kayo magre-react more or less class? Doon sa comment section. Gets ba? Okay? So, yan yung stream tab class. So, yeah. So, next slide class, mag-move tayo dun sa classwork tab. So, dapat class yung nasa screens natin is yung classwork tab. Tama ba? Ayan, okay? So, more or less class, dito sa classwork tab, ito yung magandang, kumbaga andyan yung classroom natin. Okay? So, ang una dito class, kung titignan nyo, yung number 1, pag click mo yung button na to class, makikita mo kung ano yung work. Technically, class, parehas sila dun sa upcoming activities dun sa stream tab. So, makikita mo rin, class, yung listahan ng mga activities na gagawin mo, yung nagawa mo na, tsaka yung hindi mo pa ginagawa. Okay? Number 2, class, andito yung topics. So, yung topics na yung class, parang ito, class, yung table of contents nung classroom natin. Okay? Minsan kasi, class, madami masyadong laman. So, meron tayong topics class. Pindutin mo lang class, mag-hyperlink siya kung saan mo pinindot. So, technically, class yan talaga yung table of contents. Okay? Number 3 naman, class, meron tayong class Google Drive. So, kahit sinabi niya class dyan na class drive, personal yan. Okay? So, kung ano man yung laman niyang class, hindi ko makikita, hindi rin makikita ng classmate mo. Ang makakakita lang yan, class, ikaw. Okay? Number 4, class, meron din tayong button para mapunta ka dun sa Google Meet natin. So, parehas lang dun sa, class, dun sa stream tab. So, more or less, class, pag pinindot mo yan, mapapadpad ka class dun sa meeting natin. Again, class, yung meeting natin, if ever lang, no, hindi ko kayo pipilitin, pero may tanong tayo class, 9:30 to 10:30 Tuesdays. Okay? Number 5 class, ito na yung laman ng classroom natin. Makikita nyo class, andyan na yung activities natin. Okay? So, sa classroom ko class, naglagay ako ng parang icons. Okay? So, ito lang class yung makikita nyo dun sa classroom natin. So, it's either module siya class or video. Okay? Kung homework class, meron siyang icon ng magnifying glass. Okay? Pag quiz naman class or exam, pag quiz class yung parang yung siren ng ambulansya. Pag exam class is yung apoy. Okay? Tapos meron tayong open forum class. So more or less, mamaya. Tapos meron tayong practice problems. Tapos reference. Okay? So kung titignan nyo dito class, ang pinakamagandang i-discuss dito class is yung open forum. So ang open forum class, more or less, ganun talaga. Open forum siya. Okay? So, pag naging open forum siya, class, kasi ito, dito mo pwedeng itanong yung mga tanong mo. Anything about the subject, okay? Pwede kang magtanong na lang dyan. Tapos, ang maganda dito, class, open forum siya. So, yung mga classmates mo, class, makikita nila yung tanong mo. Pag alam nila yung sagot, pwedeng sila na rin yung sumagot. Okay? So, bilisan natin kasi sayang oras. So, yan. So, ang next slide natin, class, dapat ano sa screens nyo is classwork tab pa rin. Tama ba?
Pero yung comment section, class. Wala pa? Yan. Okay? So again, class, di ba nga tinanggal ko yung class yung power nyo na mag-post dun sa stream tab. So saan kayo pwedeng maglagay ng mga concerns nyo, class? Yan. Palabasin nyo muna, class, yung comment section dito sa class rate tab. Okay? Kumbaga, class, kung may tanong ka dun sa module 1, pindutin mo yung kung nasaan yung module 1 para lumabas yung comment section, tapos dun ka mag-comment. Okay? So more or less, class, para mapalabas yung comment section, kailangan mo lang i-click yung topic na yun. Pag click mo yung topic na yun, class, dun lalabas kung saan ka pwedeng mag-comment. Okay? Or, class, itanong nyo na lang dun sa open forum. Gets ba? Okay? So lastly, class, meron tayong people tab. So ito na yung last, class. So dapat ang nasa screen sa ating class is yung people tab. Tama ba? Sige, hintayin natin. Ayan. Okay? So ang pinaka-use lang, class, ng people tab, dito mo lang makikita, class, kung sino yung teacher, tapos sino yung students. Okay? Kumbaga, class, para credible lang, alam mo kung sino yung teacher, kung sino yung sumagot dun sa comment mo or tanong mo, class, tingnan mo dito. Okay? Tapos dun sa students, class, more or less, ito rin yung laman. Makikita mo rin, class, kung sino yung mga kasama mo sa classroom. Okay? So yun na yun, class. So yan na, class, magtatapos dito yung first part ng ating orientation. Paano stop? Stop share. Okay? So may questions ba tayo, class? So kung wala, class, simulan natin. Mamaya na lang kayo magtanong. Okay? So yun pa lang, class, yung first part. So yung second part, class, ng orientation natin, ipapakita ko, class, kung ano yung mga diniscuss ko dun sa PowerPoint presentations. Okay? So unahin natin, class, yung yung Google Classroom. So ipapakita ko lang, class, ganito yung tsura ng Google Classroom, no? Training. Okay. Share a tab. Okay? So dapat, class, ang nasa screen natin is yung training workshop motions. Tama ba? Wala pa. Dapat, class, ang lalabas no is yung training workshop on developing. Parang ganito yung sample, class, ng isang Yan. Okay? So kung titignan nyo dito, class, ito, no? Ito yung isang sample, class, ng Google Classroom class. Okay? So kung titignan natin dyan, no, class, kaya ako inalis, ito kasi seminar to. Okay? So kung titignan nyo, class, yung stream tab niya, tignan natin yung timeline, parang medyo magulo. Magulo in a way, class, kasi, yan, ang laman, class, magandang umaga po, saan po tayo ngayon, ganun-ganun. Okay? So inedit ko, class, yung sa classroom natin, para ang makikita nyo lang is yung mga announcements ko. Okay? Para hindi ganito. Para mabilis makita kung ano yung announcements. Okay? So yan. So ang maganda itong ipakita dito, class, again, yung view all. So papakita ko, class, yung upcoming activities. Pag pinindot mo, class, yung view all na yun, supposedly, class, ang lalabas, makikita mo kung ano yung mga nagawa mo na, tsaka yung hindi mo pa nagagawa activities. Tapos kung ano yung dapat mong gawin. Okay? So medyo tingnan nyo lang mamaya. So kung titignan natin, class, pag pinindot mo yung view all na yun, so makikita mo kung ano yung assignments na naka-assign. Okay? Pag pinindot mo yung missing na tab, class, makikita mo yung hindi mo pa ginagawa. Okay? So pag pinindot mo yung done, class, dito makikita, class, kung ano yung mga natapos mo na. Okay? So, yeah. So, yun lang muna, class. Pakita natin. Okay? So, yun yung stream tab. Yun lang naman yung mahalaga sa stream tab. Okay? So, next up, class, yung itsura ng classwork tab. So, pakita ko lang, no? Itsura ng classwork tab. Eto. So, dapat, class, ang nasa screens natin is yung classwork tab nung classroom natin. Tama ba? So, yan. Okay? So, titignan nyo, kasi ganito yung laman, no? Ang ginawa ko sa ating class, hinati ko per week. Depende yun sa galawan ng teacher. So, yung ating class per week, no? So, kung titignan nyo, class, ganyan yung tsura. So, para mas madali, class, sinagyan ko ng icons. Okay? So, pag nakita nyo yung papel na yun, class, parang meron tayo ng module. Tapos, meron tayong discussion videos. Yung diniscuss ko, class, dun sa PowerPoint kanina. Okay? So, ang malaga dito, class, again, para mapalabas mo yung comment section, i-click mo lang, class, yung topic. So, ang topics natin dito kasi is yung mga week. Parang ito, class. Kung may tanong ka, class, sa module 1, gusto mong palabasin yung comment section sa module 1, i-click mo lang, class, yung week.
Parang ganyan. I-click mo yung week 1. Okay? Tapos doon ka na class magko-comment ng tanong mo. Gets ba? Pwede mo rin class doon sa open forum itanong. Okay? Tapos lastly class, meron tayo ng people tab. So ganyan yung itsura ng people tab class. I-click mo lang yung people tab, makikita mo kung sino yung teacher tapos yung students. Gets ba? Okay? Gising pa ba tayo? Magkape-kape ka ng class. Konti na lang. Okay? So lastly class, ipapakita ko ano itsura class ng mga Google Form. Ano itsura ng exam. Okay? So ganito class yung itsura ng exam. Ganyan class. So dapat class yung nasa screen natin, yung exam. Tama ba? Loading, sige. Yan, okay? So ganito class. Again, ang mangyayari lang dito class, doon sa Google Classroom, ibibigay ko yung link. Okay? So more or less class, pag clinic nyo yung link na yon or doon sa email nyo, clinic nyo yung link na yung class, mapapadpad kayo somewhere dito. Okay? So pag nakita nyo na yan class, dapat more or less, pag hindi pa kayo ready, i-close nyo. Okay? Kasi class, the moment na pinindot mo yung open form, mag-o-open class yung exam, magka-countdown yun. Pag natapos yung countdown class, magko-close. Okay? So ang goal natin dito class, ipapakita ko anong itsura nung na-submit sa hindi. Okay? So again class, para mabuksan ko yung midterm exam, pipindutin ko yung open form. Okay? So titingnan nyo dito class, pag pinindot mo yung open form, makita mo yung timer sa baba ng URL. Okay? So ang una muna ito ipapakita class, anong itsura kapag na-submit mo. Okay? So pipindutin ko na class yung open form, no? So pag pinindot mo yung open form, hintayin natin, mabagal. So supposedly class, mag-start yung OSHOX. Hindi tayo ready doon, ha? Wait. Technical difficulty. Saglit class, hindi ko pala nagalaw. Exam. Wait lang class. Ayun, midterm exam pala dapat. Class, wait lang. Ayusin ko lang. Hindi ko pala na-open. Saglit lang, ha. Pakita ko lang class ko ano itsura para alam nyo kung na-submit ba siya or hindi. Inalis ko. Maybe. Wait class, ulitin ko ito ulit. Tingnan natin. Tab. Saan na yun? Ito. Hindi. Ayan. Again class, dapat ang nasa screens natin, yung bubuksan ko pa na exam. Tama ba? Guys? Yan. Okay? So again class, ang gagawin natin dito, bubuksan ko yung exam kasi sa papakita ko yung, anong itsura kasi kapag sinubmit mo na. Pag successful yung submission. Okay? So bubuksan ko yung form class. God damn it. Wait. Ish. Saglit.
Technical difficulty. Delete. Wait. Ayan, class. Last na talaga to. Again, yan, tingnan nyo na lang, no? So, i-open ko yung form, class. Pag in-open mo yung form, supposedly, magpapakita yung saglit. Ano muna kayo, magkape muna kayo. Ang hirap na magpakita nun. Saan tayo? Exam 4. What for? Assessment. Exam responses. Ay. Oops. Wala. Ano na? 3 final exam. Shit.
Wait. Sure. Yan. Kasi game na ulit. Andiyan pa ba kayo? Okay. So again, class, nagpapakita ko dito ano itsura kapag nag-success yung submission. Okay. So bubuksan natin class yung form. Tagal ah. Yamat. Ngayong class no, so siya tayo mag-enter. So enter muna class yung email ad, yung pangalan mo. Yeah. Sagutan mo yung form. Yan. Sasagutan mo lang yung form, no? Ang ganda yun. Mukhang hindi tayo abot ah. Hello. Pag di tayo umabot, ito na example nung hindi umabot. Okay, nagado. Ayan class, huwag yung gagalaw yun nandito. Tapos pipindutin lang yung submit button. Ay, okay. Yan. Okay? So kung titignan nyo class sa screens nyo, thank you, your form was successfully submitted. Tama ba? Yan ba yung nasa screens? So, ganun class, no? So, para alam mo class na na-submit mo yung form, ganyan dapat yung lalabas. Okay? Tapos class, ganito naman yung itsura kapag sablay. Kapag hindi mo na, pakita ko na lang. Yan. Okay? So, dito class, papatayin lang natin yung oras para makita nyo class anong itsura kapag hindi mo na-submit. So, again class, ilalagay natin dito yung ID number mo, no? Yan. lu.edu.ph RJ Kuing. Okay? So, ganito class yung itsura kapag hindi mo na-submit. Mas maiksi pala ito eh. So, ayan. Okay? So, class, ganyan yung itsura. So, daw ba nasa screens natin, sorry, the timer is over. Tama ba? So, ganun yung class. Okay? So, more or less, class, ganun yun. So, pag nangyari yun sa inyo, class, hindi mo na-submit, again, ang pina-priority natin, dapat pumunta dun sa Google Classroom, i-upload mo, class, yung solution paper. Kasi kahit hindi mo na-submit to, class, basta nabigay mo yung solution paper, at least may makikita akong sagot. Gets ba? Okay, may questions ba tayo, class? Kung may tanong tayo, class,
Tapos sira yung mic nyo, i-type nyo na lang sa chat. Questions? Questions? May rule pala tayo sa questions class. Kung may tanong kayo, i-google nyo muna. Joke lang. Kung may tanong tayo class, mapa-English o Tagalog, pati pong bakit hindi nagugulo yung banks ni Dora. O where did Sandara park? Itanong nyo lang. Kung hindi man natin masagot ngayong class, sagutin natin next meeting. So may questions ba tayo? Wala? As in? Yeah, yes? Sige. Speak. Supposedly, asang tanong ba dito, nag-incomplete ba ako? Something ganun. Supposedly, required kayong ibigay lahat ng requirement kasi doon ko kunin yung grades eh. Pero if ever na hindi nyo pinas, tapos pasado naman kayo, required pa ba kayong i-pass yung hindi nyo na-pass? Parang gano'n. Pag ganun, more or less, actually hindi na. Oo. Kung ganun, more or less, better luck next time na lang. Do on the other activities. Hindi ko kayo i-require ipasa ulit yun. Ano pa? Thank you. Tanongin nyo na lahat, class. Ano ba yung mga tanong? So, ganun yung galawan natin, class, no? Hindi ko kayo re-require mag-online ng 7:30 to 11:30 ng Monday tsaka Tuesday. Kasi ang gagawin ko, class, magre-record ako ng video, i-upload ko dun sa Google Classroom, tapos panoorin nyo na lang. Okay? Kung may tanong kayo, class, i-chat nyo ko, doon tayo mag-Google Meet para i-explain ko yung yun. Doon ko na lang i-tackle yung sagot doon sa tanong. So again, class, ang pinaka-use ng schedule natin for consultation. Okay? Ang consultation time natin, class, Tuesdays, 9:30 to 10:30. Wala tayong questions, class? Wala na? Ay, ito. Sir, required daw po bang ipasa muna solution paper bago yung quiz? For. O sige, class, ganito yung diskarte, no? So supposedly, ang SOP kasi natin, class, before mo pindutin yung submit button, i-click mo yung link kung saan mo ipapass yung solution paper. So ganun yung SOP, no? Pero sige, baka kasi phone yung gamit nyo, di ba? Mahirap mag-open tab. Pag click mo kasi, class, yung link na yun, mapupunta ka sa Google Classroom. Okay? So pag mabagal yung net, iikot pa ulit yung timer, hindi mo na makiklik yung submit button. Okay? So this time, class, ang gawin nyo na lang, pindutin nyo muna yung submit button, tapos bibigyan ko ng 15 minutes para i-upload yung solution paper, kumbaga. Within those 15 minutes, class, para hindi kayo considered na late, dapat ma-upload nyo yung solution paper na yun. Gets ba? Okay? Tsaka doon naman, class, sa ating timer, di ba may timer tayo, yung 2 hours na yun. Supposedly, class, mag-aalat ako ng timer ng time doon, kumbaga. Kung kuwari, class, di ba yung quiz natin, ang talagang time niya, class, good for 1 hour 30 minutes. Okay? So minsan, class, gagawin kong 2 hours yung timer. Kasi yung 1 hour 30 minutes na yun, para dun sa pagsagot ng quiz, yung natitirang 30 minutes, class, para yun dun sa upload ng solution paper. Laging ganun, class. Parang dun sa timer ng quiz, andun na, class, yung time na mag-upload kayo. Parang ganun. Nasagot ko ba? So ganun, class, no? So kung magatansyahin nyo, kung mabilis kayo, supposedly, sige, para mabilis na lang, pindutin nyo muna yung submit button. So siguro naman sa 15 minutes na yung class, i-upload nyo na lang yung solution paper. Okay? Kung hindi kaya, kumbaga. Kasi mahalaga rin, class, na ipindutin nyo yung submit button. Tapos again, class, ang pinakamahalaga, dapat ma-upload yung solution paper. Kasi kahit na-pass nyo, class, yung questionnaire tapos walang solution paper, ang points nyo, konting-konti lang.
Questions? Ano ba yung mga tanong? Format class. Baka tanongin nyo class, may format ba sir yung solution paper? So wala nang format class yung solution paper natin. Ang gusto ko lang class, andun yung pangalan nyo. Okay? Kailangan bang nasa coupon bond? Kahit saan class, basta na-picturean nyo. So pwede sa notebook, pwede sa pad paper, ganun. Picturean nyo na lang. Ano pa bang mga tanong? Wala na tayong tanong class. Okay na? Start na natin dito. Kung may tanong kayo class, tanong nyo na lang dun sa ano. I-chat nyo ako. Pwede nyo tanongin sa Google Classroom or through Messenger. Lahat ng contacts ko class andun sa end ng module. Ilalagay ko dun. Okay? Kung may naiwang tanong, itanong nyo ako dun. Questions? Okay na? So kung wala nang tanong class, i-end na natin dito. Thank you for staying. Bye. Sige. Happy lunch. Itanong nyo na lang class kung may natinang questions.